A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. Though the future seems uncertain, though the fear erodes my peace, though the circumstance seems hopeless, and the doubting will not cease, I will claim what He has promised, for my heart must recognize that mine is not to question, but keep focused on the prize. Through it all, I choose to serve the Savior. Through it all, I claim Christ as my friend. Through it all, His grace will never waver till He calls me home or comes again. This path now set before me is not my route of choice, yet I must keep moving forward, listening to His still small voice. Each step along this journey, He reminds me I'm His own, and through the cold, dark loneliness, I'm aware I'm not alone. Through it all, I choose to serve the Savior. Through it all, I claim Christ as my friend. Through it all, His grace will never waver till He calls me home or comes again. Through it all, I choose to serve the Savior. And through it all, I claim Christ as my friend. Through it all, His grace will never waver till He calls me home or comes again. Through it all, His grace will never waver till He calls me home or He comes again. Well, let's all stand and read our text today. Isang pagpapatuloy ng sinimulan natin kaninang umaga. Ang ating pinakateksto ay Colossians chapter 1 and verses 9 to 10. And of course, ito ay mga salitang isinulat ni Apostol Pablo sa church sa Colossae. Ang Colossae ay nasa Asia Minor. Okay? At ang sabi niya sa kanila, "For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God." Kaya para sa ating unang mensahe, para sa ating mga pamilya, ito
ang desire ni Apostle Paul, that ye might be filled with the knowledge of His will, in all wisdom and spiritual understanding. So what are the things you find here? Knowledge, wisdom, understanding. O hindi ba? Okay? Pero ano talaga ang dapat na mapagyaman, no, sa atin sa hapon na ito? Kaya ng title, Our Desire, that we might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Dakilang Diyos, inyo nga po, Panginoon, na pagyamanin kami sa napaka masustansyang katotohanan mo na aming pagsasaluhan, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po sa lahat ng iyong mga anak, even sa mga families and all members of Lighthouse everywhere, that we can come together, dear God, at this table of truth. Your grace, Heavenly Father. Bless us now, and even those, Lord, who may not be part of Lighthouse, but who are on board, listening, even watching, dear God, sa aming coming together. Bless each one in Jesus' name. Amen. Thank you. Please be seated. Nabanggit ko kaninang umaga na ang ating pinakamatayog na kagustuhan bilang mga pamilya ay maghatid ng edukasyon, no, sa ating mga anak, sa ating mga parte ng mga pamilya. Binabanggit nga natin na walang pinakamatayog na nais natin para sa mga bata, para sa mga anak, kundi magkaroon ng edukasyon. Kahit wala man tayo na masyadong yaman, pero yun mismong edukasyon ay yaman para sa kanila. Kung kaya, sinasabi natin, anak, magkaroon ka at mag-aral ka, magkaroon ka ng kaalaman, magkaroon ka ng karunungan. Okay? Kaya naman, yung binasa natin kanina sa Proverbs chapter 4. At lalo na, yung binasa doon sa verse 7 na ang nakalagay ay, wisdom is the principal thing. Ayan. Therefore, get wisdom. And with all thy getting, get understanding. Nabanggit ko na kapag ang magbabasa nito ay isang hindi mananampalataya, wala siyang pagkakilala kay Kristo, ang pagkakaintindi niya dyan ay sekular na bagay lang itong wisdom na ito. At yan ay inihahatid ng mga institusyon ng learning sa ating lipunan. Tama ba? Na ang pinakamahalaga ay mag-aral ka, magkaroon ka ng karunungan, okay? Sapagkat yan ang pinaka-principal na bagay. No? At with all you're getting, so normal lang na magkaroon ka ng ambisyon and everything. Mga kapatid, hindi natin pinapasubalian. Tama ba yung Tagalog na yan? Hindi natin tinatawaran ang kahalagahan ng edukasyon. No. Gusto ko nga, lahat tayo mayroong degree, mayroong natapos. Tama ba? Alam nyo, ngayong darating na mga ilang linggo, magkakaroon na naman tayo ng tinatawag nating baccalaureate. Tama ba? Kailan ba naka-schedule yung ating baccalaureate? August 20. Kaya, palagay ko, sa lahat ng Lighthouse, yakarin natin ang lahat ng graduates na makibahagi sa ating baccalaureate. Mahalaga yan. Subalit, kung magbabasa tayo ng katotohanan ng salita ng Diyos, huwag nating babaguhin sa perspektibo ng mundong ito. Okay? Sapagkat ang wisdom po rito ay hindi wisdom ng mundo, kundi ang wisdom na si Kristo. Of course, nasa lumang tipan yan. Pero huwag mong pag-aawayin ang lumang tipan at ang bagong tipan. Okay? At nang dumako si Kristo, at siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo at nagbigay ng kanyang buhay, nagbuhos ng dugot na matay para sa atin, siya ang naging wisdom natin. Kaya ang sabi dito ni Paul, Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom. Okay? At hindi lang yan. Even righteousness. Siya ang ating katuwiran. Siya ang ating kabanalan. Siya ang ating kaligtasan. Do you realize that?
Doon sa 1 Corinthians chapter 23, ang sinasabi ni Paul, we preach Christ crucified. Unto the Jews, ito'y stumbling block. Sa mga Griego naman, ito'y foolishness, kamangmangan. But unto them which are called, kasama po tayo rito, both Jews and Gentiles, Christ, the power of God and the wisdom of God. Okay? Kaya doon sa mga ang pagkakaintindi sa Proverbs ay masyadong sekular, hindi po ito. Kung iintindihin natin, ang pinaka-application niyan, ito, wisdom. Hindi lang wisdom na bigay ng mundo, kundi this actually refers to Christ being the wisdom of God. He is the principal thing. Amen? Therefore, kahit anong pagpipigil ng mundo, kahit na anong gawin ng mundo, okay? Kahit na anong enticement ng mundo, ang sabi dito'y, get wisdom. Okay? Idi-distract tayo ng mundo, magi-influence ng kakaiba ang mundo, but what we say is, get wisdom. And with all thy getting, kung meron man tayong kasigasigan, okay, na magkaroon tayo ng karunungan and that we may learn Christ, get understanding. And understanding is again, the understanding of Christ. Now, yan ang ating premise. Amen? Ngayon, kung babalikan natin ang ating teksto, kaya nga sa mga mananampalataya doon sa Colossae, ang sinasabi sa kanila ni Paul, ang aming desire, ang aming pagnanais, ay ito, na kayo, as a church, as a body of believers, might be filled, magkaroon kayo ng kapuspusan, ng alin? Ng kaalaman. Okay? Lalo na ng kaalaman ng kanyang kalooban. Okay? Na kinakailangan makita sa lahat ng karunungan, sa lahat ng aplikasyon, and spiritual understanding. Kaya dito nagsimula ang ating mensahe. Okay? Sa ating mga pamilya, maganda na ang ating mga anak, no, lahat na nanggaling sa pamilya, magkaroon ng kaalaman, magkaroon ng mga pag-abot sa marami mga goals sa mundong ito. Subalit, ang pinakamatayog sa lahat ng karunungan ay ang karunungan ni Kristo. Amen? Kaya yan ang ating binabahagi. Sa simula ng buwan na ito ng Family Month. Okay? We all need to have that wisdom. That is Christ. Okay? So, sinimulan natin sa kaalaman ni Kristo. The knowledge of Christ. What do we need to have? What kind of knowledge? We need to have the knowledge of the love of Christ. Ang kaalaman patungkol sa pag-ibig ni Kristo. Palagay ko sa Lighthouse, matibay tayo dyan. Inaawit nga natin, ang pag-ibig ni Kristo ay dakila. Amen? The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. You see, inaawit natin yan. At nire-recite natin yan, for God so loved the world. Okay? The love of God was manifested sa atin in that while we were yet sinners, Christ died for us. At hindi lang dyan, sapagkat ito ang pinakatugatog, mga kapatid, ng pag-ibig ni Kristo, nang siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, and He proved His love for us. Amen? And because He's done that, tayo mga kapatid, ay matibay tayong tumatayo sa pag-ibig na yan, because according to Romans chapter 8, nothing can separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Amen ba? You believe that? Okay. Now, ano ang practical na aplikasyon na ito? Kinakailangan tayo lahat ay may kaalaman ng pag-ibig ni Kristo. Kung baga, mga kapatid, ang spear na yan ay dapat
ma-realize natin na kahit saan tayo pumunta sa mundong ito, naroon ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Amen? Ano mang pagdaanan. Okay? So when we talk about the love of Christ, it brings us to all the sphere ng ating buhay. Kung kaya nga, doon sa Romans chapter 8, puntahan natin sandali sa Romans chapter 8. Ano po? And let's look at verse 32. He that spared not his own son, but delivered him up for us all because of his love. Because he said, for God so loved the world that he gave. He did not spare his own son, but he, according to that love, freely gave his all for us. Tama po ba? Kaya ito ang sinasabi, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, sword? And Paul says, I am persuaded that neither death, life, angels, principalities, powers, things present, even things to come, or height, or depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Kaya mga kapatid, pag ang pag-uusapan natin ay alam natin ang pag-ibig ni Kristo or pag-ibig ng Diyos na kay Kristo, yan ang pinakatamang description niyan. It talks of the whole sphere. Okay? Lahat ng maaaring kalalagyan sa buhay. You understand? Okay? Nasaan ba tayo sa mga panahon na ito? Tayo ba'y dumadaan sa mga iba't ibang uri ng kalalagyan sa buhay? Tama ba? Tayo ba'y humaharap sa kung ano-ano mga forces sa buhay na ito? Okay? Tayo ba, mga kapatid, ay nakakaranas ng mga iba't ibang uri ng mga kabigatan sa buhay? Okay? So, isa lang, nothing shall separate us. So, yun ay tumutukoy sa lahat ng sphere, wherever we are. Amen? Okay? Kaya nga kahit tayo narito sa tatalon lang, iniisip natin, ang ating ministry narito. Hindi po. Nag-i-extend yan sa lahat ng kung nasaan tayo. Kahit kayong mga nasa abroad. Amen? Wherever you are. Ano man ang inyong hinaharap, sabihin natin Pastor, dito sa Middle East, iba ang aming challenges sa buhay. O dito sa Italy, iba ang aming challenges sa buhay. Tama ba? Okay? Dito sa aming kalalagyan sa pinagtatrabuhan ko, iba ang aming challenges. Lahat ng sphere na yan, mga kapatid, naririyan dapat matibay tayo sa kaalaman ng pag-ibig ni Kristo. Amen? Anumang sakit, anumang pain, nakakaranas tayo ng pangungulila. Di ba? Sa mga minamahal nating nagpa-passed on na. Correct? But nevertheless, nothing still can separate us from the love of God. Nais natin, mga kapatid, that we be filled with this knowledge. Hindi natin alam kung ano pang dadako sa atin sa buhay na ito. Tama ba? Meron ako nabasang article. Mayroon na naman daw darating na pandemic. Wow! Para bang tinatakot na naman ng lahat na mas matindi raw kaysa sa nakaraang pandemic. Ano baka ako ito, may nananakot na naman ako anong, di ba? Ano pang daraanan natin? Makakatagal pa ba kayo ng bagong pandemic? What do you think? Ha? Ano mangyayari? Itong inflation na ito, kailan matatapos ito? Tama ba? Yes. Yung mga gerang ito, ano Abay, wala. Dapat matibay tayo that we be filled with the knowledge of the love of God. In any situation, in any sphere. Amen? Okay, hindi lang po yan. That we also should have the knowledge of the truth of Christ. Kung kanina sinabi ko yung sphere, yung love, yung sphere, at yung truth naman, yung
parang kahit saan ka dumadako. Okay? Sapagkat humaharap tayo sa maraming mga atake. No? Yung bang, halimbawa, akala natin totoo, hindi pala. You realize what I'm saying? Ha? Andito ba yung aking ano? I want to show you something. Hindi ito inaasahan sa sa outline ko. Pero tingnan natin ito, ha? Ito. Merong dumating sa akin na isang finorward na video clip. Okay? Video clip. Naka-connect ako? Ha? Ipalalabas ko ito sa inyo, ha? Itong video clip na ito. Ba? Parang ayaw umandar. Ayan. Nakikita niyo ba? Ha? Ipakita niyo. Nasaan? Wala ba yung tab ko? Ayan. Nakikita niyo ba yan? Ulitin ko, ha? Yan. Galing, ano? Robot? Nagpipingpong? Table tennis? Sabi nung mga nakakita, wow! Sino ba yan? Pambihirang ganyan, sabing ganyan. Pwede na pala yung robot. Pero teka muna. Ang totoo pala ay ito. Okay, tingnan natin kung ano yung totoo. Ito pala yung totoo. Hindi pala robot yun. Meron palang totoo talaga. Ano paniniwalaan niyo? You know what I'm saying? Mga kapatid, ganyan ang mundo. Kayo naman, pag nakita nyo sa Facebook, akala nyo totoong-totoo, share nyo pa. Wow! Galing! Fake yun. Kagagawan lang ng tao yan. At kahit ito, pwedeng baluktutin. Amen? Kaya kinakailangan tayo mga mananampalataya, we should be filled with the knowledge of the truth of God's Word. Amen? Na kahit dumako ka sa lahat ng platform, di ba? Sabi mo, pinag-awayan nyo yung isang issue dahil nakita mo sa Facebook, hindi mo alam na fake pala yun. Kung maraming pwede mabiktima niyan, look, mga kapatid, paano na lang? Di ba? So we need to be very, very careful. And in fact, we need to know the truth of Christ. Amen? Alam niyo, kapag Lunes ng umaga, ako yung laman ng Oras na Bicolandia. Anong tawag sa akin doon? Mentor. Nakikinig ba kayo noon? Ha? At ang mga tanong nila ay puno ng mga kung ano-ano mga bagay upang magkaroon ng clarity. And I realized this. Kailangan nating maging present sa marami mga platforms para magdala ng katotohanan. Hindi para makisawsaw sa kung anong kasinungalingan. Amen ba? Kaya kumbinsido ako that we need to maintain and even be aggressive sa ating presence sa GCTV. You think so? We even need to be very strong sa presence natin sa social media. Okay? Hindi tayo natatakot dyan because we need to actually be standing strong, to be filled with the knowledge of the truth. Amen? At pangalagaan natin yan. Okay? At hindi lang yan. By the way, ang ganda kaya nito, nakalagay, and ye shall know the truth, and who is the truth?
It's not what is the truth. The truth is Christ. Amen? And Christ shall make you free. Okay? Marami nagsasambit lang ito, pati mga politiko, binabanggit yan eh. Akala nila yung truth na yan, yung truth ng kung ano. Okay? And then, hindi lang po yan, we also need to have the knowledge of the grace of Christ. Kung ang sabi ko, kung yung truth ay parang x-axis, yung the grace of God, or the knowledge of the grace of God, is the y-axis. Why? Because the grace of God makes us to do. Amen? Okay? It gives us the ability. Okay? It provides us the action, the necessary action, which we steward. Amen? Kung kaya nga ang illustration ay iniwanan ng Panginoon yung kanyang mga stewards, yung kanyang mga servants ng talent. Okay? At hiniling sa kanila na sila ay mag-occupy. At pagbalik ng kanilang master, hinanapan sila kung anong ginawa nila sa mga talento. Listen, the grace of God is always something that we steward. And we do according to the abilities by the grace of God na nasa atin. Okay? Kahit in the midst of weakness, there is sufficiency in that. At kahit na in the midst of parabang limited na tayo, we can be given strength. Which leads us to the fourth. We need to have the knowledge of His will. Amen? Kaya ito, the knowledge of His will. Mga kapatid, matagal natin pinag-usapan ang will, ang kalooban ng Diyos para sa atin. Tama ba? Ilang linggo yan. Okay? Nagkaroon pa tayo ng stewardship emphasis. Tapos bumalik tayo sa subject na yan. For 2 Sundays, actually, we talked about the will of God. You remember that? Okay. Ano ba ang sinasabing kalooban ng Panginoon? Kaya huwag niyong paniniwalaan yung claim ni Zeus na kalooban ng Panginoon na tumaas ang kanyang blood pressure. Okay? Hindi. Ibig sabihin, marami kang ginawa ng hindi kalooban ng Panginoon kaya tumaas yung blood pressure. Okay? Hindi kalooban ng Panginoon yung uri ng buhay natin na maging malayo sa Kanya. Amen? Meron tayong kalalagyan. Binigyan tayo ng biyaya para tayo ay makakilos. Pero kinakailangan, kumilos tayo sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Marami tayong abilidad. Pero maingat tayo na yung ating abilidad ay ating ikinikilos sang-ayon sa kanyang kalooban. Tama? Meron kang ang grace. Sabi mo, sa biyaya ng Panginoon, ako ay meron ng ganito, karunungan. Pero hindi mo naman ginamit yung karunungan sang-ayon sa kanyang kalooban. Ang ginamitan mo, yung kalooban mo. You know what I'm saying? Tama ba? Abay, lahat tayo mayroong ganyan, mga kapatid. And to tell you frankly, sa lahat ng mayroon tayong abilidad, karunungan, and everything in this world, kinakailangan meron tayong sense na ang paggamit natin ng biyayang yan ay sa kanyang kalooban. Hello? Hindi po lahat na nagmamaneho sa kalye. Siyempre, asahan natin, lahat marunong magmaneho. Tama? Nagmamaneho sang-ayon sa batas. Guilty tayo niyan. Di ba, Tony, no? Di ba? Guilty tayo niyan. Di ba? Di ba, Dick? Ayaw mo sumama? Guilty tayo niyan, attorney mo, di ba? Okay. So, ganun lang yun. Pero, ginagampanan natin yan in all carefulness na ang ating Diyos ay maluwalhati sapagkat maluluwalhati lang siya kapag ginagamit natin ang biyayang yan na sinasabi natin sa kanyang kalooban. Amen? Kaya marami tayong isipin mo, to be filled with the knowledge of His will.
Anong meron ka sa araw na ito? Meron kang kakayanan? Meron kang degree? Okay? Meron kang napag-aralan? Meron kang abilidad? Anong meron ka? Ginagamit mo ba sang-ayon sa kalooban ng Panginoon? Are you listening? Ha? Parang yung kwento ni tatay nung araw. No? Siyempre, meron daw isang nagmamahal na tatay at mahal na mahal niya ang kanyang anak. Lahat ng hilingin ng kanyang anak, binibigay niya. Okay? Okay naman nung simula. To the point na yung anak niya humiling, Dad, bigyan mo naman ako ng baril. Mahal na mahal siya ng tatay niya. Binigyan ng baril. Okay? Siyempre, ang tatay niya naman, siyempre, tatay yun. O anak, ha? Pag-iingat mo yan. O di meron ng baril yung bata. Pumatay ngayon ng tao. Okay? So, yun ba'y kalooban ng kanyang ama? Kahit binigay? Alam nyo, ang Panginoon ay malugod sa atin nagbibigay ng lahat, mga kapatid. Tama ba? Hello? Andiyan ba kayo? Pero, meron na tayong abilidad, meron na tayong kakayanan, meron tayong kung ano. No? Kahit yung mga nakukuha natin ng mga material sa mundong ito, abay galing sa biyaya ng Panginoon yan. Good. Galing yan sa magandang kalooban ng Panginoon sa atin na ibinibigay niya because He even spared not His own Son. So binibigay sa atin. Pero mga kapatid, saan natin ginagamit? Right? So anong klaseng kaalaman yun? So ang sabi ni Paul, we should be filled with the knowledge of His will. Kaalaman lang. Yung bang, teka muna, meron ako nito. Saan ko ba gagamitin to? Correct? Gagamitin ko ba to para sa aking sariling kapakanan? Ano ba ang kalooban ng Panginoon? Right? Ha? And that extends to many areas in our lives. Minsan, iniisip natin na yung ating trabaho sa atin at sa atin at sa atin lang yun. Correct? That is my personal life. Di ba? Walang kinalaman ng Panginoon dyan. O may mga gumagraduate na ngayon. Okay? Meron pang mga honor. I'm so glad na mayroon tayong gumraduate dito cum laude, di ba? Mga laude-laude na yan. Amen. And I praise God for you. Okay? Pinagmamalaki natin yan, mga kapatid. Pero, huwag mong gagamitin ang nakuha mong kaalaman na yan, na wala ang kaalaman ng kalooban ng Diyos. Tama? Nabalitaan ko nga doon daw sa UP Diliman, sa 4,000 na gumraduate, abay kalahati yata merong Latin na honor. Dayan, di ba? Nabasa mo yon? Okay. Abay, nag-message sa akin si Gina Siyempre, summa cum laude siya. Noong araw daw, sabi niya ganyan 2% lang yata yung nakakatanggap niyan ngayon kalahati, 50%. Abi, ano ba? Bumababa ang standard o tumaas ang galing ng mga estudyante? Whatever. Okay? Pero, teka muna, saan natin ginagamit yung kaalaman na yun? God, kaya ganun, you might be filled. Para sa lahat sa atin sa Lighthouse, yan ang ating dalangin. Amen? Gusto natin sa lahat ng mga areas ng kaalaman. Okay? Ako nga sabi ko sa swipe, gusto kong makakausap ang lahat ng swipe. Hindi lang sa Lighthouse, kundi sa lahat ng Lighthouse. Bakit? Sapagkat doon sa Lighthouse Manifold Grace Center, mayroon tayong Lighthouse Cafe. At sabi ko, ipauubaya ko ang pagmamanage niya at operation niyan sa swipe. And you need to understand this. Okay? Pinagbibiling ko nga kay Shiro, no? Na kayo mismo, itong Manifold Grace Center ay grace ng Panginoon sa inyo. Upang doon mismo ay magamit ninyo at maging operational.
Di ba? Baka mamaya niyan teka muna, pwede ka ba? Ikaw na, kami na lang magbabayad sa iyo. Hindi. Isagad niyo muna ang inyong kaalaman. Tama ba? Kayo mismo. Good. Ang dami-dami nating kape. Nandyan, may dala na naman si Vivian na kape. Hindi ba? Pinaayos na natin. We simply want, and I simply desire, that we be filled with the knowledge of His will. Tama po ba? Balikan natin yung sandali, yung will ng Panginoon, yung kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon, kung ano ang ating kalalagyan, makakilos tayo sang-ayon sa Kanyang salita, contrary sa hatak ng kasalanan. Sapagkat palagi yan, lahat ay may hatak ang mundo, lahat may hatak patungo sa kasalanan. The will of God is for us to do something contrary to sin. Amen? Tama? Consistent with all the virtues of Christ. Consistent with this. Kaya the knowledge of His will. The world passes away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God, yung paggawa natin ng kalooban niya, that abides forever. Okay? Hindi nawawala yan. That we should no longer live the rest of our time in the flesh, but to the will of God. Yan ang dapat mayroon tayong kaalaman. At dapat tayo, mga kapatid, ay tuwing na nare-remind ng bagay na yan. Tama? Sa kalagitnaan, halimbawa, pag kayo ay nai-engross sa social media, makinig kayo maigi. Oras na para mag-coming together, nagso-social media pa rin kayo. Nakakalimutan nyo na. Tama, ano? Di ba? Kaya, let us get that knowledge. Amen? For so is the will of God, that with well-doing ye may put to silence the ignorance of foolish men, as free, and not using your liberty for a cloak of maliciousness. Kaya alam niyo, ito yung sinabi ko doon sa Senado. Okay? Hindi porke tayo'y malaya, lahat na lang ay pwede nating gawin. Tama ba? Okay? Sapagkat palagi nating inire-remind ang ating sarili, we are, first of all, the servants of God. Okay? Kaalaman. Well, ito, sipin nyo. But as servants of Christ, because we are such, we do the will of God from the heart. Ang mundong ito, hindi nagiging servant according to the heart, but according to money. Tama? According to wage, according to salary. Pero tayo mga mananampalataya, we know better. Amen? Be ye not unwise, but understanding the will, what the will of the Lord is. Okay. And then, let's talk about the wisdom of Christ. Ano ba itong wisdom? Meron ng kaalaman. Pwede bang kaalaman na lang, Pastor? Well, nabanggit ko nga kanina sa ating analogy ng pagmamaneho, di ba? The wisdom of Christ brings the application of the knowledge of Christ to work. Okay? Alam mo nga ang kalooban niya, pero you cannot even put that into practice. Okay? Alam natin ang maraming kaalaman sa science, sa siyensya, sa lahat, pero hindi natin magawa sa practice. Ang hirap niya. Okay? Parang golf yan, Neil. Alam mo naman ang mechanics, di ba? Alam mo, ayan. Okay? Huwag kang mabilis na ganyan. Yeah, okay. Pero pag gagawin mo na, hindi mo magawa. Tama, no? Di ba, Moses? Kayo, nag-go-golf kayo. Ngayon, hindi na kayo nag-go-golf. No? Babalik na naman tayo niyan sa first step. Di ba? Bumili-bili pa kayo ng mga pamalo nyo. Wala na naman yan. Malapit na naman tayo magkaroon ng Lighthouse Open next year.
Oh, hindi ba? Okay. So, pwede bang pang-golf yung crutches na yan, Moses? Oo. Wise. Ay kinakailangan, marunong tayong gamitin ito in practice. Okay. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom. The spirit of wisdom. Okay, ano ba to? Well, of course, ang discernment nito ay sang-ayon sa Espiritu. Okay? At ang Espiritu rin ang magtuturo sa atin kung paano ipapractice ito. Correct? Ha? Kaya ang dalangin natin, magkaroon tayo ng spirit of wisdom, that the Holy Spirit will give to us that discernment. Kung paanong gagawin ang kaalaman ng katotohanan niya sa practical na buhay. Amen? Puno tayo ng teorya eh. Noong araw, syempre sa pamantasan, marami kaming subject na parang laboratory. Pero sa totoo lang, ala naman kaming gamit. Ang aming laboratory, puro blackboard. Walang gamit. Walang instrumento. Okay? Syempre, nung araw, mahirap lang yung eskwelahan. Pati kami. Okay? Naalala mo yung bong? Puro tayo blackboard, di ba? Oo. Noong nagtatrabaho na ako, syempre, pinag-uusapan yung binary, 0, 1, yung mga ganyan, mga signaling and everything. Hindi ko pa nakita yun. Akala ko kung ano lang yun. Di, nung unang humawak ako ng instruments, binigyan ako ng, Ruben, pag-aralan mo itong digital probe. Ano ba digital probe? Okay? Yun pala, ito yung nagsusukat kung positive o 0, 1 or 0, 1 or 0. Nakikita mo yung mga binary. Kayo, alam nyo lang yung mga binary sa kung ano, di ba? Alam nyo yan, di ba? Anyway, nagulat ako, wow, amazing. Nakikita pala talaga yung signal na yan. Yung paa ng mga IC, tuwan-tuwa ako eh. Hindi ko pa nakita sa eskwelahan yun eh. Okay? Pero hindi ko alam gamitin kung para saan ba yun. Okay? Until, sinasabi, ginagamit yan, pan-troubleshoot ng mga kung ano-ano, ganyan. Kaya nga may instrumento and everything. Yun ang aking pinaka-background eh. Test and measuring instruments. You know, I did not know how to put that knowledge in practice. You understand? Kahit sa medical field, alam niyo yan. Di ba? Halimbawa, sabi mo, gagamit ka ng stethoscope. Hindi mo alam kung ano yung tibok ng puso. Correct, ano? Hindi mo alam kung paano ka mag-aano, kung mayroong hingal and everything. Anyway, but we need the spirit of wisdom. A discernment. Ito ang aplikasyon niyan. Ang sabi ni Paul kay Timothy, ang sabi niya, but continue thou in the things which thou hast learned. Kung ikaw ay naka-acquire na ng knowledge, you continue in it, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation. Okay? Ibig sabihin, mga kapatid, itong biblical truth na ito, ang pinaka-practical, na gamit ito in wisdom is this, that by this, we may know how to be saved. Nakikinig ba kayo? Sapagkat ang dami nagbabasa nito na hindi naman nakita ang kaligtasan kay Kristo. Tama? Tayo nagpipis tayo so that people may be saved. And that always is the case. Pero mga kapatid, hindi lang kaligtasan sa kapahamakan. Kaligtasan din yan sa pang-araw-araw na hugot. Amen? Kaligtasan din yan sa bawat pool ng kasalanan. Why? Because this actually is material to how this can make us wise to be saved and to be free.
from all the influence of sin. Amen? Okay. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, that the man of God may be perfect, may be fit, may be equipped, so that the man of God may be furnished and even thoroughly furnished unto all good works. Had it not been for this word of truth, wala tayong silbi. Do you understand? Amen? Kaya mga kapatid, this should make us wise, not just to be saved from condemnation, but to be saved daily. To be saved every time and each time, mga kapatid, tumutungo tayo sa hindi magandang kalalagyan sa ating testimony. Tama? Reality yan. Lalo na sa mga kabataan. Okay? Kaya alam niyo huwag nating tatawaran yung bagay na tayo ay pinagyayaman sa katotohanan ng salita ng Diyos. Huwag niyo sasabihin sa akin, porke may trabaho kayo, ay hindi na kayo humaharap sa mga hatak ng laman. Amen? Sa mga hatak ng kamunduhan, sa mga hatak ng lusts. Tama? Sa maling mindset. Pero ito, pag pinagyaman tayo dito, we have all the wisdom to apply this truth. Amen? Anong gagawin mo kapag in the face of this corruption? Paano na yan? That the man of God may be perfect. You see? So, being made wise to salvation. Alam mo na naman na, mga kapatid, this world is out to destroy us. Hindi nawawala yan. There is always this element and this reality in us that this world is out to destroy your testimony. Totoo ba yan? Ha? This world is out to destroy yung inyong kaisipan. This world is out to put doubts in you. This world will really put you in a point in your life na magke-question ka kung dapat ba ito and everything. Sa atin din yan manggagaling on how we can be established in this being wise unto salvation. Being made perfect in wisdom. Ang sabi ni Paul sa mga taga-Kolose, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. You see, mga kapatid, ayaw ko lang kayo magkaroon ng trabaho o business o kabuhayan. We would want that we know na tayo is fit. Ine-extend natin ang ministry right where we all are. Amen? Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, sa lahat ng aplikasyon, teaching, admonishing one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. You know, I find yung ating Lighthouse Cafe very equipping para sa akin. You know why? Kasi ang daming pinag-uusapan sa Lighthouse Cafe. Meron tayong What's Brewing. Ano ibig sabihin ng What's Brewing? Anong nangyayari? Meron tayong segment na Espresso Self. Ano yan? Lifestyle. Pagkatapos, sa bandang huli, magkakaroon ako ng He Brews. You know that, di ba? Anong ibig sabihin ng He Brews? Kung paanong kumikilos ang Panginoon sang-ayon sa Kanyang salita. Okay? At hindi ako dapat mawala ng aplikasyon sa lahat ng pinag-uusapan. Okay? Sabi sa akin doon sa oras na Bicolandia, alam mo, Bishop, talagang dapat mentor ka namin eh.
Kasi kahit anong pag-usapan natin dito, meron kang ituturo galing sa Bible eh. Dapat lang naman yun. Tama ba? Isipin mo, sa lahat ng sitwasyon, meron tayong ituturo, hindi galing sa akin yun. We need to know God's Word. Tama po ba? Itong mga nangyayari ngayon sa atin. No? Yung mga gusot na ito, isipin mo, naglatag sila ng Magna Carta on Religious Freedom. Okay? Pinag-usapan na yan sa lower house. Ngayon, pinag-usapan sa Senado. At meron ng report ang mga kung ano-anong mga komite. Okay? So, inimbitahan ako sa Senado noong isang linggo. Pumunta ako doon. Ang sabi, resource person ako para sabihin kung ano ang palagay ko sa Magna Carta on Religious Freedom. 2 version. Isa ay version ng lower house, isa ay version ng Senado. Abay, maagang-maaga, pinag-aaralan ko author ni Moses. Okay. Tapos dapat sana alas 10. Sabi ni Aika, Pastor, in-adjust nila ng 11:30 yung hearing. Ay, di maganda. Makakapag-aral pa ako. Di pumunta kami sa isang Starbucks. Binabasa ko. Hindi ako mapakali. Tinawagan ko si Moses. Sabi ko mo, hindi ako mapakali dito. Ano ba sasabihin ko rito? Sapagkat kahit na nung araw, ako talagang kumbinsido na kinakailangan natin ng Magna Carta on Religious Freedom. Pero I am apprehensive ngayon. May hindi tama eh. So pinag-usapan namin ni Moses. Gusto kong isulat yung sasabihin ko. Hindi ko maisulat. Hanggang naroon na sa hearing. Ang daming mga religious leaders doon, iba-iba. Okay? Merong mga Muslim, merong Iglesia ni Cristo, merong JIL, merong lahat, ando doon. Meron pang Mormon. Lahat sila approve. Para bang ipapasa na lang. Ine-endorse na nila. Pagdating sa akin, narinig niyo ba yan? Sabi ko, Your Honors, salamat sa pagkakataong ito. Nung una, aaminin ko, napaboro ko dito In fact, meron pa nga ako mga suwestyon para gawin pang mas maayos at yun lahat ng provision. Pero sa totoo lang, nais kong sabihin sa inyo that I have reservation, apprehension. Sabi ni Senator Francis, meron kang Bishop, oo. Kailangan isulat mo yan. Next week, bigay mo na. Oo. O sige, paliwanag mo. Sabi ko, ito ang dahilan. Sang-ayon sa ating konstitusyon, 1987 Constitution, meron tayong malayang religious expression. Tama, no? Nasa konstitusyon yan. In fact, nakalagay na yan kahit sa 1935 na konstitusyon. Kung baga, halos 90 anyos na meron tayong konstitusyon that provides for us religious freedom. We never needed a law like this. We never dreamed, we never thought na kailangan ito until dumating yung SOGI. Until may mga SOGI advocates, may mga LGBTQ na mga grupo na naglatag ng kanilang panukalang batas at hindi mapigilan. Okay? Ngayon, dahil yan may threat sapagkat they actually threaten us. So anong sagot ng mga religious? Maglagay tayo ng Magna Carta on Religious Freedom. Sabi ko bakit lang tayo nababanggaan dito? Samantalang pag pinasa natin ito, yung ating freedom na provided ng Constitution ay mababawasan. Malilimitahan. Okay?
Pag sinabi nilang, hindi ka na pwede mag-preach dito kasi iba na kami. Wala na tayong ganung kalayaan. Tama? Kapag ang mga anak natin dumating na ng 18 years old, hindi na natin pwedeng imbitahan sa church ang mga yan. Malaya na sila eh. So it actually limits us. Sabi ko, for the sake of the next generation, Your Honor, tigil na natin to. Eh kayo mga LGBTQ at SOGI, itigil nyo na rin yan. At ititigil na rin namin to. Bumalik na lang tayo sa constitution natin. Wala naman tayong problema eh. For almost 90 years, wala tayong problema. Akala ko, wala. Paglabas ko, sabi sa akin ng mga alam mo, Bishop, tama ka. Hindi namin naisip na ganun yan. Oh. Silang yan na may problema. Yung mga senador. Di ba, Moses, ano? Pero kinakailangan susugan pa rin natin to. Ang siste ay ito. Yung kapwa ko, mga bishops, mga kung ano-ano, hindi nila ma-appreciate yung sinabi ko. Kinakailangan, we should be made perfect through wisdom. Tama? Ano sabi ng Proverbs? Wisdom shall preserve thee. Correct? Discretion shall preserve thee. Sabi sa akin pinag-away pa kami ni kapatid ko. Sabi, Bishop, hindi ka pala sang-ayon dito hindi kayo pareho ng kapatid mo sapagkat author siya nito Sabi ko, hindi mo kami kilala. Okay? Panalangin natin yan. Mga kapatid, I would not want that our religious expression be limited in our country. Okay? Sabi, nag-uusap kami ni attorney mo. Marami din siyang pinrovide sa akin na information dyan. Tama ba? I'm glad we have a lawyer here. Amen? In fact, we need to be made fruitful through wisdom. Mga kapatid, hanggat hindi mo ginagamit ang iyong kaalaman sa practical na bagay, you can never be fruitful. Tama ba? Ang pagiging mabunga ay dumadako lang sa tao kapag ginagamit mo na ang kaalaman mo sa practical na bagay. And we would want that the knowledge of Christ make us fruitful. Okay? Who is a wise man, endued with knowledge among you? Let him show out a good behavior or conversation, his works with meekness of wisdom. But if ye have bitter envying and strife in your hearts, huwag kayo magmapuri, and lie not against the truth. This wisdom descended not from above. Kinakailangan, meron tayong kamalayan kung anong klaseng wisdom ang pinanghahawakan natin. Okay? Kung yan ba ay wisdom ng ating Panginoon, sapagkat mayroong wisdom na earthly, sensual, devilish. And where envying and strife is, may confusion and every evil work. But the wisdom that is from above is first pure, peaceable, gentle, easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality, without hypocrisy. And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. Kaya alam niyo, maganda yung inawit natin kanina Like a river glorious is God's perfect peace. Amen? Alam niyo, pag-aralan niyo yung lyrics niyan, it's a beautiful song. Okay? Wisdom. That she might be filled with the knowledge of His will in all wisdom
Meaning, in all application, in every area of life. Good? Now, many of us are in business. Yung iba nasa academe. Yung iba nasa technical na trabaho. Yung iba nasa arts. Okay? At marami pang iba. Thank you for joining today's The Pulpit. We hope you were greatly blessed by the preaching of God's Word. We would like you to have that personal experience of salvation by accepting the Lord Jesus Christ. And by doing this simple prayer, you can accept Christ in your heart. Our dear Lord and Heavenly Father, thank you for the opportunity of salvation. I know I do not have the capacity in me to save myself from the damnation of sin. I accept you as my personal Lord and Savior. In Jesus' name, amen. The Bible says, if ye have prayed this prayer, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. And the Bible says, he that hath the Son hath life. If you would like to know more about the Bible, send us a message via Facebook at Lighthouse BBC FB page or via text message at 0928-522-2683. We'd like you to continue growing in Christ, so we invite you to join our coming together every Sunday at 9 in the morning and 4 o'clock in the afternoon. Also on Tuesdays and Thursdays at 7:30 in the evening. See you again for the next episode of The Pulpit. Thank you and God bless.